Isang maulan na araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito, pag-usapan natin yung mainit na balita tungkol dito sa naging outcome ng negosasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos ukol sa imposition ng tariff. Ano po ba yung tariff? At ano po ang kahalagahan nito sa buhay nating mga Pilipino? Ang gobyerno po ay pinaandar ng mga kita niya, ng mga kinikitang salapi, at ang may tatlong pangunahing bagay kung saan tayo kumukuha ng ating pera para papaandar ang ating pamahalaan. Una, yung buwis. Ikalawa, itong tariff. Pangatlo, yung pong mga kita ng mga GOCC, yung Government-Owned and Controlled Corporations. Yung pong buwis, ito po yung sinisingil sa atin. Yung pinag-usapan natin noong nakaraang araw na mga impositions ng government sa kanyang mga mamamayan, na tayo ay kinakaltasan ng buwis sa ating sahod, sa VAT, sa mga excise tax, at ngayon merong tax sa deposit, at kung ano-ano pa ng mga singilin sa atin ng pamahalaan. At dito ay bahagi ito ng nagiging pondo ng pamahalaan sa pagpapatakbo ng gobyerno, pagpapasahod sa mga empleyado. Ikalawang pinagmumulan yan ay yung tariff. Yung tariff naman po, ito po yung mga imposition o tax naman po doon sa mga pumapasok na produkto dito sa atin sa Pilipinas. Ito po ay ginagamit ng pamahalaan hindi lamang po para makapag-generate ng funds, but more also to regulate yung pagpasok ng mga produkto and also to protect yung ating mga sariling industriya. Hindi ko na po pag-uusapan yung kita doon sa mga GOCC dahil yung tariff ang mahalaga ngayon dito sa ating sitwasyon. Pag-upo po ni President Trump bilang Pangulo na muli ng Amerika, ay naging malaking global issue ito, yung kanilang unilateral imposition ng tariff sa kanyang mga trading partners. At sinasabi kasi niya na unfair daw at nalagay sa disadvantage ang Amerika sa mga tariff disparities. Ibig sabihin, mas mataas ang sinisingil daw sa Amerika ng kanyang mga trading partners kaysa sa ang Amerika ay nakakasingil. Ibig sabihin, mas maraming binabayad ng Amerika sa kanyang trading partners. At isa na nga po ang Pilipinas na ay identify nila na trading partners na yan na dapat ay taasan ang mga tariff. Pero dahil tayo po ay malapit na kaalyado ng Amerika, nung unang inanunsyo ito ni Donald Trump nung Abril, nung taon na ito, ang Pilipinas po ay pinatawan lamang nila ng 17% tariff. Pero ang kanyang mga karating na bansa, kagaya ng Vietnam, Malaysia, Indonesia, medyo mas mataas ang inimpose sa kanila. I think Vietnam had the highest in Southeast Asia at 47%. Yung ibang mga bansa, kagaya ng Thailand, they were at 35%. At ang Pilipinas ay may preferential rate tayo kasi nga kaalyado tayo supposedly, di ba? Kaya 17% ito nung Abril. Nagreklamo ang Vietnam, tumawag ang kanilang presidente kay Donald Trump. Hindi na po sila dumalaw sa Estados Unidos. Ganon din ang ginawa ng Indonesia, ganon din ng Thailand. Ang Thailand hanggang sa kasalukuyan, nakikipag-negotiate pa rin sila sa Amerika. Hindi pa sila pumapayag dito sa mga tariff na ito. At ang iba pang mga bansa, gaya ng Japan, lahat sila, walang formal na usapan na pinatawag yung kanilang presidente para kausapin tungkol dito sa tariff. Ang Pilipinas lamang po ang kauna-unahang bansa ng Southeast Asia na pumunta doon sa Amerika para lang sabihin ng Amerika ito ang gusto namin, na malugod na agad nating tinanggap. At mula sa 17% dati, nung nakiusap ang Vietnam, ibinaba sila sa 20%. At ang Pilipinas naman, mula sa 17, itinaas sa 20%. So, nagmula tayo sa 17%, naging 20%, pumunta si Bongbong sa Amerika, binaba daw ito ng 1%, naging 19%. Yay! Bravo! Pero, galing po tayo sa 17% eh. Anong nangyari? Kahit na po sabihin na nakatawad siya ng 1%, mas mataas pa rin po ito ng 2% dun sa original na 17% na ipinataw ng Amerika na tariff. But what is most alarming here is that supposedly
the Philippine government agreed na ang tariff rate naman natin sa Amerika ay 0%. That means sa mga produkto nila makakapasok sa Pilipinas nang wala silang pinabayaran na buwis o taripa. Although sinasabi ng Pangulo ngayon, hindi naman daw lahat ay zero rated. Alin dito ang zero at alin ang hindi? Sino magdedetermina? Bakit hindi pa nila ilatag ngayon kung ano-ano itong mga zero rated na ito na mga produkto? Anong epekto nito sa atin? Ang epekto po nito, pag pumasok po ang mga produkto na galing sa Amerika, lalo na ang mga agricultural products na walang tariff, mas mura po yan papasok dito sa atin because yung kanilang production is mechanized, very efficient, at naibababa nila ang presyo ng kanilang produkto. Ang atin dito sa Pilipinas, hirap na hirap sa teknolohiya ang ating mga magsasaka, pati mga isda, kaya ang kanilang mga produkto ay mas mataas. At kagaya po nung pumasok dito yung mga imports from China and all the rest of Asia, hindi po makakumpit ang ating mga magsasaka. Yan po ang magiging number one casualty agad natin. Yung ating mga industriya dito, in textile, agriculture, and many other industries na kayang-kayang talunin ng mga industriya na nagmumula sa Amerika. Bakit tayo pumayag sa ganito?